Hi guys, so this is Aisel Love from Northern Samar. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo yung naging proseso ng pag-file ko ng adjustment status ko ng green card ko. Kasi na-receive ko na yung green card ko eh. So, nakarating ako last year. Mag-1 year na ako yung November 27. Ditong February 1st lang, kinasal ako. Then February 12, nag-file kami agad ng husband ko para sa green card. February 27, naka-receive kami ng notice na na-receive na nila yung file ko. Then, April 22, naka-receive kami ng pangalawang notice sa kanila na nakasulat doon on May 7 is yung biometrics ko na. May schedule na ako sa biometrics. Ito yun. Ito yung biometrics ko na nung May 7 ng 11 AM sa USCIS Dallas North. Ito yung doon ako nag-biometrics. So, mabilis lang siya. Ito yung pinakamalapit sa amin na USCIS dito sa Dallas. 2 hours drive galing dito. So, pumunta kami doon ng early. Tapos, hindi pa nga yun 11, pinapasok na ako kasi wala namang masyadong tao, walang nakapila. So, pagpasok ko din doon, bago ako pumasok, eto, pinakita ko to. May filled upan pala dito sa likod. Pinakita ko to. Then, yung passport ko, tsaka marriage certificate namin ng husband ko. Pwede naman pumasok din yung husband nyo sa loob. So, habang nandun, pagpasok ko, doon sa pinakalabi nila sa gilid, may security guard din doon. Hindi ko sure kung security guard ba yun. Basta nag-work din siya doon. Ito, tinatakan niya. Tinatakan niya to. Na patunay na stamp ba na ginawa ko yung biometrics ko sa araw na yun. So, after nun, may upuan doon sa unahan. Wala namang nakapila, so diretso ako. Then, doon ako pinicturan. Tapos, tinanong kong name ko, age ko. Then, yun lang. Tapos, picture ako. Tapos, perma. Doon sa nila, perma. Then, yun lang. Tapos na. Tapos, may binigay sila na parang, yung parang, review mo yung, nila doon. Kung goods ba o hindi, may suggestion ba kayo. Then, may box doon may hulog. So, yun. After nun, tapos na ako sa biometrics ko. Then, kalagitnaan ng May nun, naka-receive na naman kami ng notice. Ito na yung, asan na yun? Pakita ko sa inyo. Ito na yung, ito yung notice. Hindi pala to. Sorry, hindi pala. Na meron na akong schedule. Schedule para sa para sa interview ko. June 13, interview ko. Ito yung schedule ko nun. Ito yung binigay sa akin sa June 13, 2025 at 7 AM sa Irving, Texas. So, early kami pumunta ng husband ko doon. Then, nung pagdating namin, pinapasok kami. 7 talaga sila nag-open. Pinapasok kami yung pagpasok namin kasama naman yung husband ko. Kailangan talaga kasama yung husband nyo during interview. Kasi, sa interview, ang iba, habang in-interview kasama sa loob yung husband. Yung iba naman hindi. Depende yun sa sa magi-interview sa inyo. Sa akin kasi hindi kasama yung yung husband ko sa loob nung nag-interview. Pero nandoon siya sa loob ng building. Kasi 'di ba? Kasi kailangan doon yung husband nyo kasama. So pagpasok namin, may scanner yung ipapakita to. Tapos, scan doon, pasok. And then, pagdating doon sa first floor, may mga window.
dun. Pinaupo ako dun sa window. Tapos, pinakita ko to. Tinatakan tong, sa taas ng key 1. And then, pangalan ko, address, tsaka name ni husband. Tapos, yun lang. Tapos, akit kami 2nd floor. While waiting, yung iba, may mga room yun eh. A, B, C, ganun. Ang iba, tinawag na, no? Ang iba kasama yung, nila, partner nila, husband nila. Yung sa akin, during sa akin, ready na yung husband ko eh. Pinaano ko din siya, kailangan alam mo yung background ko, kasi yung iba nun tinatanong din nyo kung kailan kayo nagkita, when yung first meet nyo, ganun. So hindi lang ako yung i-interviewin, sana pati yung husband ko kung kasama siya sa loob. Pero sa akin, nung tinawag na ako, doon ako sa room A, pasok kami, ako lang yung tinawag. Sabi pa nung husband ko kung papasok din ba siya, kasi nakatayo na siya, susunod. Sabi pa nung no, siya lang daw, ako lang daw ako. So, dala ko lahat yung mga requirements. Yung kung ano yung, naging handa lang din ako. Kung ano yung nung dinala ko dun sa interview sa embassy, lahat dinala ko din dun sa interview. So, ito na yung dinala ko. Birth certificate ko, marriage certificate ko, namin. Then, ito yung, yung tinatakan na, na patunay na may interview ako that day. Tapos, passport ko, yun sa husband ko. Tapos, yung live birth niya, divorce degree. Then, yung yung pag-entry ko dito sa immigration. Yung tawag nun, parang, saan ba yun? Yun na yung patunay na pumasok ako sa US. And then yung etong sa galing St. Luke, dinala ko lang yung medical na yung US Department of State form ng 3025. To dinala ko din to in case of So yun, pagpasok ko doon, hindi mo na ako pinaupo, pinanumpa ko ng ganito. Sabihin mo yung totoo, ganyan, blah, blah, blah. Yun, tapos pinistate yung name ko, then age, tapos address, yun lang. Tapos, yung mga tanong doon, yes or no lang naman yun eh. Tapos, kailangan talaga, kayo ka ng focus, makinig, tapos, yun talaga yung, kasi sa akin nun, may question kasi doon, nang sinagot ko sa form, yes, pero yung sinagot ko dun sa kanya, no. Kasi puro kasi question niya, geto, ganyan. Then, yung sagot ko naman, no. Lahat no. Except sa isang question na sinagot ko dun sa form is yes. Do you ever, yun sa, kung ba ako dati ng visa, nag-try ba daw ako dati ng visa na denied. Ang sagot ko nun sa form na yun is yes, yun sa form ko. Pero ang sinagot ko sa kanya, no. Nalito kasi ako kasi puro kasi no yung sagot ko. Parang nainis ata siya kasi 3 beses niya pinalit ulit. Tapos pang-4 na tanong niya, why you keep answering no? Sabi niya. Sa form ko daw, sinagot ko yes. So parang kinabahan ako na siguro, oh yeah. Sabi ko, yeah, ako dati 2019, November 9, 2019, tourist visa, but I get denied. Sabi ko, ayun, na siya, na parang, okay, buti na lang sinabi mo yung exact date, then yung year. Kasi, malalaman nila kung nagsisinungaling ka o hindi. Kaya, make sure na focus kayo. Tapos, huwag kayong kabahan. Huwag kayong kabahan talaga. Kasi kung mas lalo kayong kakabahan, mawawala kayo sa focus. Parang mararatil ba kayo? Yun yung na-feel ko nung time na yun. Ratil ako. Tapos lumilipad yung isip ko. And then, huwag kayong mag-expect ng malaki. Kasi yung sa akin nung time na yun, nag-expect ako, nakakala ko. Kasi nagre-research ako sa TikTok, ganun. Sabi nila, after 1 week,
makukuha na yung yung green card mo. Tapos pasado ba ganon? So ako kasi nag-expect na ganon mangyayari. So after nun, sabi niya sa akin, I cannot daw, hindi niya pa ma-approve yung papers ko. So ako na-shock ako, kinabahan na ako, parang naiiyak na ako. And then may binigay siya sa akin. In-explain niya naman yan sa akin na tungkol sa medical ko. So sabi ko, what about my medical? Sabi ko, tapos pinakita ko to. Tingin ko, I have my medical here, yung copy natin, galing St. Luke. Yung mga vaccine, ganun. Ito, yung mga vaccine na galing sa St. Luke. Ito, pinakita ko. Tapos, hindi niya tinanggap. Sabi niya, no. Sabi niya sa akin, bago daw ako pumasok, chinek niya na lahat yung mga papers ko. Tapos, kung ano yung mga kailanganin pa. So, ito, binigay niya sa akin yung request for evidence. Kasi, yung iba kasi, na-receive sa nila, dun sa, kung yun, sa website nila, kung, di ba, nag-check tayo sa website, yung mga, natin, case number natin. Sa akin kasi, hindi nag-update yung case ko doon sa website nila. Kaya hindi ko nalaman kung magano ba ako, wala silang sinabi doon sa website na request for more evidence, wala. Doon na mismo sa interview, yung binigay sa akin, ito na. Ito yung request for evidence. Submit a completed form I-693 report of immigration, medical examination, and vaccination record. So, a USCIS civil surgeon must complete and sign the form. And you must also sign the form if the civil surgeon refers you to a specialist. So, ito yung binigay sa akin. Nakalagay naman dito kung ano yung mga kailanganin, kung ano yung mga dapat gawin, ano yung kulang. So, ito yung binigay sa akin. So, ako, na-disappoint ako kasi nag-expect na ako na that day, papasa ako. Then, expectation ko na after a week lang, sabi kasi nila doon, based on my research ba, sa TikTok or saan, karamihan kasi sa TikTok, doon ako kadalasan. So, sabi kasi nila doon, pag once approve, ang iba 1 week lang, marireceive mo na, ang iba 1 month, so, mabilis lang. Pero, depende din yun sa mag-handle sa case mo, kasi case-to-case basis to eh. So, ito na, nangyari, ganito na. Ito na yung nangyari, binigay sa amin. So, yung husband ko, habang nasa kotse kami, naiiyak na ako. Naiiyak na ako kasi nga, nag-expect ako eh. Kasi, sabi ko, pag once may green card na ako, pwede na ako makapakasyon ng Pinas. Kasi plano din talaga namin noon na pag once may green card na ako nung June or July, magbabakasyon kami ng Pinas, kahit 2 linggo lang or 3 linggo. Pero no, may nangyari. Ito na yung nangyari. Kami, excuse me, kami sa what we call this, sa medical. So, habang nagdadrive yung husband ko, pauwi na kami nun, ako naman nagre-research. Pag ganito, kailangan talaga, required siya na kung magpa-medical kayo, kailangan yung doctor is siya, USCIS civil surgeon, yung credited sa USCIS. So, punta kayo sa website ng USCIS. Nandoon yung meron doon yung mga surgeon doon sa website nila. Doon ako, tapos i-type nyo lang doon yung zip code nyo para lumabas kung sino at alin doon yung malapit na doctor sa inyo. At doon kayo magpagawa ng medical nyo. Kasi yung ginawa namin, nag-research ako doon sa website ng USCIS. And then, pag ko doon, tinype ko lang yung zip code ng
ng USCIS, hanap kayo, ito yung gagawin niya guys, www.uscis.gov, find doctor. Find doctors. Find the doctors. Ito, wait lang. Here. Dito, ito. Yan yung, ano, yan yung USCIS website nila. And then, type nyo dito yung find a doctor. Ito. Yan, yan yun. Ilalagay ko yung link mamaya sa, ano, sa mamaya, dito sa baba. I-type nyo yung zip code. Halimbawa, zip code namin dito. Yan. And then, search. Ito na, search na. Search. Ayan, nagsilabasan. Ito na. Ito na yung mga doktor na nagsilabasan na malapit sa amin. Ayan. Tapos yan, ito. Pag once nakahanap na kayo ng doktor, magpa-appointment kayo, then, pagpunta nyo doon, pag once may appointment na kayo, ibigay nyo tong ito. Ibigay nyo tong request for evidence. Ibigay nyo yan. Tapos, pagka ibigay nyo, dalhin nyo pa rin yung mga yung medical natin na galing sa Pinas. Bitbitin nyo. Tapos, kasi ano naman yun, i-interview din kayo ng doktor. So, ang inano sa akin guys is yung vaccine. Vaccine yung kulang sa akin. So, ito, ipinagawa sa akin ng doktor ko doon. Tetanus, polio, hepatitis B, second dose kasi nag-1 dose na ako sa Pinas. Then, chickenpox ata to, varicella, second dose din. Ito yung pinagawa sa akin ng vaccine. So, after nun, kinuhaan din ako ng dugo. Ano pa ba yun? Sa medical ko dito, pinamedical. Kasi, during nung time na yun, nung June 30, nakahanap agad kami ng ng doktor. Habang pauwi kami, ako research, yung husband ko nag-drive. So, nagkaroon kami schedule noon, June 22. So, next week, pagka other week pa, Tuesday yun eh. O, Tuesday ba yun? Basta, hindi ko basta 22 yun. So, yun, then, after that, nakakuha na kami ng doktor, yun yung pinagawa sa akin, yung mga vaccine, pinakita ko sa kanya yung vaccine ko, vaccine record ko ng galing St. Luke. Tapos, yun yung kulang daw. So, pagdating namin doon, nagpagawa kami agad. Then, ito yung ko. Nasaan na yung mga vaccine ko? Nagpagawa kami agad ng vaccine para matapos agad. So, ito, nagpa-vaccine kami sa CBS Pharmacy. And then, ano pa ba to? Yung chickenpox vaccine. Polio vaccine, doon kami din nagpagawa. Ang mahal pala dito guys magpa-injection ng mga vaccine. So, ayan. Yan. Sa immunization din, din ako. Immunization, pina-inject din. Huh? Barivax vaccine. Okay. Yan, ito. Tapos, ito yung pagkatapos nito, naghintay kami ng isang linggo pa. 26 pinabalik kami para makuha yung result. Then, naka-white envelope na naka-sealed talaga. Tapos, hindi natin yan pwede buksan. Ipapadala natin yan pabalik sa USCIS. May address naman kung saan nyo ipapadala pabalik sa kanila. Asan na yun? Ito. Nakalagay naman dito.
Yeah, ito. If responding by mail, send your response to USCIS, Citizenships and Immigration Services, Dallas Field Office. So, doon pa rin sa kung saan ako nag-interview. Pinadala namin through post office. So, nakalagay doon yung result ng vaccine ko, tapos yung medical ko. Tapos, kailangan may pirma doon sa doctor, yung surgeon doctor na credited sa USCIS, na patunay na ginawa nyo yung medical, tas may pirma galing sa doktor nyo. After nun, naghintay pa kami nun, June 26 yun pinadala namin sa kanila. Ang tagal pa, ilang buwan pa yung yung update ng green card ko nun. Nag-update naman siya nung August 1st na na-receive na nila, ganyan. Hintay kami na ma-approve na yung papers ko. By September 11, ay no, hindi ata yun 11, ito na. Ito pala, ka-receive na kami ng papel. Akala ko yung card na. Ito pala yung, kailan ba to? September 9. September 9 pala. Notice type, approval notice, section, alien whose record of admission is created upon the conclusion of a valid marriage contract after entering as a fiancé or fiancé of a U.S. citizen. Control. Yun. Ito na yun. Then, approve na yun. Then, by, after a week, na-receive ko na yung, ito pala. 13. Ay no, hindi siya 13. Hindi pala to 13. Ano ba ito? Hindi pala siya 13, guys. 15 pala, ito pala yon. Ito yung nilagyan ng card. September 15, 2025. Dito, ito yung lagayan. Dito, ito yung card. Ito na siya. Nakaganito siya eh. Paano ba to? Nakaganyan siya. Nakaganyan yung card niya. Nakaganyan. So, ito na yung card ko. Na-receive na namin yung card ko. And then, akala namin, after a week din, marireceive namin yung, ano ba yun? Yung SSN ko. Hindi pala. Naghintay pa kami ng 14 days noon. Kasi, may kakilala kami dito sa kanila. Pagka-receive na ng card nila, na-receive din nila yung SSN number nila. So, sa amin, hindi. Nag-expect din kami. Akala namin pareho. Maging ganun din sa kanila. Pero hindi pala. So, after a week, 2 weeks, naghintay kami. Wala. So, tinawagan ng husband ko yung malapit na SSN dito. So, sabi niya sa amin is, yun nga, schedule ng SSN para dun sa SSN ko. So, next video natin yung guys, i-share ko sa inyo kung paano. Mabilis lang siya. So, yun lang guys. Sana makatulong or ako sa inyo. Binagi ko lang yung stories ko kung naging proseso ng ng medical ko. So, yun lang. Ito pala yung form form ng pag-file ko ng green card is yung form I-485. So, mamaya i-share ko, ilalagay ko din yung link kung once na magpa-medical kayo, i-share ko dito mamaya sa comment section. Yung link po. So, yun lang guys. Good luck sa mga magpa-file ng green card and huwag kayong kabahan. Tsaka pray lang. Tapos stay focused. Focus lang kayo sa mga question. Wag gumaya sa akin na nararatel, kinakabahan. Which normal naman kabahan. Pero stay focused pa rin. Yun lang yung ko. Lahat naman naranasan yung kaba ganun. Pero lahat naman tayo na duman sa ganyan. Tsaka wala namang babagsak sa interview as long na naging
totoo kayo. Kasi hindi tayo, malalaman nila agad kung nagsinungaling tayo o hindi eh. So, again, thank you. Thank you guys. Sana tulong ito or na-share ko yung experience ko dito. So, yun lang guys. Thank you and God bless. Bye!